Noong June 11 pa, hinahanap sa Riyadh, Saudi Arabia ang 30 anyos na OFW si Juljiri Agong. Pero makalipas ang 4 na araw, natagpuan siyang patay na sa disyerto. Gin-hold up daw, tapos pinapunta sa disyerto. So, tapos isang kwento, nasagasaan lang daw, hindi daw gin-hold up. Sabi ko, pag hindi hin-hold up, nasaan yung gamit niya? Cellphone niya, pera niya, at saka ginto na ipapadala sana sa nanay niya. Pero hindi raw hinold up si Agong batay sa report ng Saudi authorities na ipinasa sa Pilipinas. Na-hit and run siya ng kotse, no? So, and that caused fatal injuries. Yung reported incident is June 11, approximately around 12:31 p.m. habang tumatawid sa King Salman eastbound road at a non-designated pedestrian crossing. So, yun ang natanggap namin. And siguro sa ngayon hindi ko muna bibigay yung detalye, but the vehicle was identified, the plate number was identified, including the concerned driver of the vehicle. Sisikapin daw ng OWA na makakuha ng kopya ng CCTV ng insidente. Meron din daw silang abogado sa Riyadh na tutulong sa kaso. Justisya lang po. Yan lang po yung paniwagan namin. Hindi po ito pwedeng maging kwento lang na walang justisya. Marami pa po tayong mga kababayan doon. Pag hindi po ito inaksyonan, sigurado may susunod pa. We stand ready to pursue yung kaso and makamit yung hustisya. The Saudi police are investigating the case if there's possible foul play. Panganay sa magkakapatid si Agong, taga-Hulo, Sulu. Kalahating taon pa lang siya sa Riyadh bilang office and facility cleaning laborer. Sa ngayon, ang desisyon daw ng pamilya, doon na sa Riyadh ilibing si Agong alinsunod sa tradisyon ng mga Muslim. Nangako naman ang gobyerno ng tulong, kabilang na ang financial assistance mula sa OWA at DMW. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andan, ang inyong saksi. Para din may closure sa kanila. Totoo, kasi ang hinala nila, inold up daw. Tapos meron daw kasing kwento daw yung mga kasama. Ganun kasimple. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.